Ang Defense Advanced Research Projects Agency ng Estados Unidos o DARPA ay gumagawa ng isang hindi pinapilotong sasakyang pansubok na inilulunsad mula sa himpapawid na sa totoo lang malamang ay kakaiba at nag-iisa lang. At malamang na astig ito dahil galing ito sa DARPA. Kaya isipin natin ang isang pinapilotong fighter, halimbawa isang F-15, lumilipad dito sa ere at nagpapakawala ng isang walang pilotong sasakyan mula sa ilalim nito. Sa halip na tumama sa target, lalapit lang ang walang pilotong sasakyan gamit ang sariling lakas. Pagkatapos, bubuksan nito ang buy sa ilalim at magpapakawala ng air-to-air missile sa kalaban. Ibig sabihin, ang piloto ng unang sasakyan na siya lang ang tanging taong sangkot sa operasyon, hindi na kailangang lumapit. Maaari na siyang nasa lupa pag natumba ang target. Siguro iniisip mo, Simon, anong Michael Bay na kalokohan ito? Pero posible nang maging realidad ang sinabi ko sa'yo sa lalong madaling panahon. Ang programang ito ay tinatawag na Longshot at binigyan ito ng US Air Force ng experimental na designasyon na X-68A. Nagtutulungan ang DARPA at General Atomics para sa unang flight test campaign sa huling bahagi ng 2026 kung saan magpapakawala ang F-15 ng X-68A para subukan kung ligtas itong lumipad at ligtas na pag-eject ng nakakabit na test munition nito. Ang pangunahing tanong tungkol sa X-68A ay medyo diretso lang. Ang Longshot ba ay simula ng bagong paraan ng air combat o matapang lang na eksperimento ng DARPA na posibleng hindi ituloy kung di pabor ang datos? Tingnan natin anong alam natin. Sige? Ang problema sa abot ng distansya. Ngayon, tingnan ninyo, bawat pagpapabagsak ng kalabang eroplano sa himpapawid ay nagsisimula sa tanong ng geometrya. Ang isang eroplanong may piloto ay makakaputok lang mula sa lugar na ligtas nitong liparan at ang halaga ng bawat putok ay nakadepende sa tatlong bagay ng sabay-sabay. Ang eroplano ay kailangang makarating sa tamang posisyon para makaputok. Ang missile ay dapat may sapat na enerhiya pagdating ito at ang target ay dapat maubusan ng oras para makareact. Kapag nagtugma ang tatlong iyon, gagana ang putok. Kung magkamali ka, kulang ang abot ng missile, makakaiwas ang target o di makakalapit ang eroplano para makaputok. Sa loob ng dekada, ang air superiority ay nangangahulugan ng armadong eroplano na sapat ang lapit para makakilos. Lumilipad ang piloto papasok sa abot, kumukuha ng lock at nagpapakawala basta't ligtas pa siyang makapasok nang hindi tinatamaan ng putok ng kalaban. Kung sino ang may pinakamabilis, pinakamatulis, pinakamatinding eroplano at pinakamarami nito, siya ang namamayani sa himpapawid. Malamang hindi na bago sa iyo ito. Pinapanood mo pa rin ang Mega Projects Channel pero nagiba na ang sitwasyon laban sa mga kalabang kapantay ng lakas na yon. Kasi ang mga bansa tulad ng China at Rusya ay maaaring wala silang sapat na lakas ng mga fighter jet para tapatan ang Estados Unidos. Kahit na ayon sa kanila, baka meron sila. Tiyak na meron silang long-range air-to-air missiles at siksik na patong-patong na depensa, mga sistemang lalo pang nagtutulak pa atras sa ligtas na hangganan. Maaring hindi gaanong magbago ang depensa ng Estados Unidos pero malaki ang epekto nito sa opensa. Napakamahal na kagamitang militar ang mga fighter jet. Ang kanilang kagamitan at bala ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar o higit pa. Mas malala pa, buhay ng tao ang kapalit. Ang pagbagsar ng isang fighter jet ay maari mga hulugan ng pagkamatay ng tauhang sakay nito. At para sa Washington, hindi yon magandang balita. Paano mo maisusulong ang puwersang militar at pagpapalawak ng mga base militar sa buong mundo kung maaring wala ka ng kalamangan sa opensiba laban sa anumang banta na maaring lumitaw? Siyempre, ang mga kasunduan sa seguridad ng Amerika sa mga lugar tulad ng Gulf ay nakasalalay din sa tiwala na kayang pigilan o talunin ng puwersa ng US ang mga banta sa reyon. Ang malalaking pagkawala ng mga eroplano, lalo na ng mga Amerikanong tripulante, ay maaring magpahina ng tiwala at palalain ang pagtutol ng mamamayan sa interbensyon. Ibig kong sabihin, paano mabibigyang katwiran ng US ang mga bagay tulad ng digmaan laban sa Iran sa isang bansang hati na ang opinyon kung ang mga Amerikanong piloto ay pinabagsak sa himpapawid sa isang teritoryong libu-libong milya ang layo mula sa kanilang tahanan? Sa madaling salita, napakamahal na kagamitan ng eroplano at inabot ng maraming taon bago sanayin ang piloto kaya ang pagkawala ng alinman sa kanila sa isang labanan ay napakabigat na kabayaran. Yan ang dahilan kung bakit mahirap magdesisyon lumipad paabante at may isa pang problema tungkol sa mga missile. Ang missile na pinakawalan mula malayo ay dahan-dahang nababawasan ng bilis at enerhiya habang nilalampasan ang mahabang distansya papunta sa target. Kapag mabagal na ang missile pagdating, madaling maiwasan ng alertong piloto ng kalaban. Mas malayo ang nilalakbay, mas madali itong matukoy at maiwasan ng target. Kaya naman, mas nagiging mahirap ang buong pag-atake. Ang missile na pinakawalan mula sa mas malapit na distansya sa kabilang banda ay mas mabilis na dumarating at mas marami pang natitirang enerhiya kaya mas kaunti ang oras ng target para makareaksyon.
Pero tradisyonal, nangangahulugan ito na kailangang harapin ang isang mapanganib na pagpipilian ang piloto ng fighter jet. Lumipad pabante para sa mas malapit na putok pero may panganib o manatili sa likod at gumamit ng long-range attack na madaling iwasan ng kalaban. Gusto ng US ng paraan para makaiwas sa ganitong sitwasyon? Gamit ang simpleng eroplano na ligtas ang distansya pero kayang umatake ng epektibo. Iyan ang tanong na ibinigay ng DARPA sa mga inhinyero. Baka ang sagot ay, paano kung hindi ang eroplano ng piloto ang kukuha ng malapit ang putok? Dalawang yugto ang sagot ng DARPA. Ang DARPA ay may dalawang yugto. Una, ilulunsad ang drone mula sa fighter jet, tapos ito na ang maglalakbay ng malayo at epesyente sa target. Pangalawa, ang missile ang tutok sa mabilis at medyo marahas na pagtatapos. Okay, pero hindi basta-basta. Pero paano ito gagana sa aktwal? Para sa nakaplanong unang flight campaign, ang sasakyang panghimpapawid na gagamitin ay isang F-15 Eagle na siya magdadala sa long shot drone papunta sa himpapawid. Pagkatapos nitong pakawalan, bubuka ang nakatiklop na mga pakpak at control surfaces ng drone habang ito ay pumapasok sa isang matatag na paglipad. Mula roon, lilipat ito sa abanting posisyon gamit ang jet power at kokolekta ng impormasyon tungkol sa target mula sa mission networks na ina-update ng sasakyang panghimpapawid o sensors sa lupa. Pagtama na ang distansya, bubukas ang buy at mahuhulog ang air-to-air missile na sisindi papunta sa kalabang eroplano. Tinatawag ng DARPA itong multi-mode propulsion. Ang air vehicle ay mabagal at matipid sa gasolina para dalhin ang sandata, kaya mapapanatili ang enerhiya ng missile para sa huling sagupaan. Ang maliit na jet engine ng drone ay ginawa para sa mahabang distansya, matipid sa gasolina habang mahaba ang biyahe, na hindi kayang gawin ng rocket-powered missile dahil malakas at mabilis itong magsunog ng propellant at pagkatapos ay aabante na lang sa naipong bilis, parang rocket. Kapag pinagsama ang dalawa, parehong nagbibigay ng kani-kanilang lakas. Ang drone ang nadadala ng missile sa halos buong biyahe, tapos ang missile naman ang bahala sa maikling, huling, pero mataas ang enerhiya na paghabol papunta sa target. Ang long-shot UAV ay walang crew na sakay. Sa totoo lang, ito ay parang nasa gitna ng drone fighter at reusable missile carrier na pwedeng lumipad gamit ang sarili nitong kontrol o kaya ay ginagabayan ng mga utos mula sa eroplanong naglunsad dito. Kaunti lang ibinahagi ng DARPA tungkol sa command and control architecture, antas ng otonomiya o kung saan gagawin ang desisyon sa pagpapakawala ng sandata. Flexible din ang sandata sa loob ng buy. Ayon sa DARPA, kayang gumamit ng long shot ng kasalukuyan at advanced na air-to-air na sandata. Madalas ding itinuturo ng mga analyst ang AIM-120 AMRAAM bilang posibleng kandidato, kahit hindi pahayagang kinukumpirma ng DARPA kung anong uri ng missile ang gamit ng demonstrator. Malawak na ginagamit ang AMRAAM. 12-dosenang eroplano ang nagdadala nito sa US, NATO at iba pang kaalyadong bansa. Ginagamit ito ng F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, Gripen at lahat ng pangunahing variant ng F-15 Eagle. Ang paggawa ng long shot concept gamit ang sandatang mayroon na, ang eskwadron ay nakakatipid ng oras dahil konektado na ang drone sa pamilyar na kagamitan, hindi na kailangang mag-imbento pa. Kaya sa teorya, papayagan nito ang crew jet na hindi na siya ang kailangang lumapit sa abot ng kalaban. Maghihintay ang fighter sa standoff distance at ipapasa ang malapit ang pag-atake sa uncrewed na sasakyan para manatiling malayo ang crewed fighter sa target. Iyan ang ideya, kahit sa papel lang. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ng hardware na magpapaganap nito, ang Drone Derby. Unang binanggit si Longshot sa budget request ng Pentagon para sa FY 2021 noong 2020. Nakakatuwang isipin, hindi siya natatangi. Sunod kay Longshot sa budget box si Gunslinger, panukal ang air-launched missile system na pinagsasama ang liksi ng missile at onboard na baril. Nagkaiba si Longshot dahil nagdadala at nagpapakawala ng mga karaniwang air-to-air na sandata, hindi siya mismo ang sandata, siya ang napili. Humihiling ang DARPA ng 22 milyon para sa conceptual na disenyo upang kumuha ng kontratista at simula ng paggawa ng mga disenyo mula sa ideya. Sumali sa proyekto ang General Atomics, Lockheed Martin at Northrop Grumman. Nagtaas ng kilay sa industry ang listahang yon. Malawak ang karanasan ng Lockheed at Northrop sa paggawa ng fighter, stealth at missiles. Eksaktong high-end air combat hardware na kailangan ng Longshot. Kilalang kilala ang General Atomics sa Predator at Reaper drones, nagmarka sa isang henerasyon ng unmanned flight. Ang paglaban ng drone maker sa dalawang pangunahing fighter companies ng bansa ay nagbukas ng tanong kung sino ang mas nakakaunawa sa gawain. Tatlong kumpanya ang nag-ayos ng mga disenyo nila noong 2021, bawat isa may sariling paraan ng pagtiklop at paglulunsad ng drone sa ilalim ng fighter habang lumilipad at pagdadala ng misil.
Noong Pebrero 2022, nagsagawa ang DARPA ng paunang pagsusuri ng disenyo para ihambing ang bawat konsepto. Isang buwan matapos nito noong Marso 2022, pinili ng ahensya si General Atomics upang ipagpatuloy ang programa. Kahanga-hanga ito, tinalo ng drone maker ang dalawang higanteng fighter. Sumunod pumasok si General Atomics sa ikalawang yugto para sa detalyadong disenyo at pagbabawas ng panganib sa mga pagsubok sa lupa. Noong Marso 2023, sinabi ng kumpanya na katakda ang Critical Design Review, ngunit hindi inanunsyo ng DARPA o General Atomics ang eksaktong petsa ng pagtatapos nito. Ipinakita ng mga sumunod na dokumento sa budget na nagpapatuloy ang detalyadong disenyo at paggawa hanggang sa mga taon ng pananalapi 2024 at 2025. Sinimulan ng DARPA sa pamamagitan ng tatlong magkakompetensyang sketch mula sa tatlong magkakaibang kumpanya. Natapos ito sa isang kumpanya na di inaasahan na ngayon ay may disenyo at inaatasang gawing lumilipad na sasakyan. Ngayon, may nangunggunang kontratista na ang Longshot at ang susunod na gawain ay patunayang kaya nitong humiwalay sa isang fighter, lumipad at magpaputok. Paano gumagana ang Longshot? Sa lupa, ang General Atomics Longshot ay nakatiklop para madala, kaya hindi mo aakalain na sasakyang panghimpapawid ito. Payat at matulis ito, mas kahawig ng cruise missile kaysa sa anumang may nakabukang pakpak, dinisenyo para sumiksik ng maigpit sa ilalim ng isang fighter. Hindi pa inilalabas ang eksaktong sukat at bigat nito, kaya karamihan sa mga larawang nakikita ay mula sa rendering at ilang detalye ng DARPA at kumpanya. Baka sabihin mo, hindi naman ito kakaiba para sa isang UAV. Tandaan, ang Longshot ay hindi UAV kundi isang unmanned combat aircraft na inilulunsad sa ere, kakaiba sa mga naunang ginamit. Kaya makatuwiran lang na ang magiging pinal na anyo nito ay medyo kakaiba ang itsura. Sa anumang kaso, ang pinakabagong mga larawan ay nagpapakita ng pare-parehong hugis. Ang ilong nito ay may baba, parang isang uri ng submersible na may patag at pahilis na mga gilid, marahil para makatulong na bawasan ang radar signature ng sasakyan. Nasa itaas ng fuselage sa dorsal na posisyon ang mga air intake, hindi sa ilalim. Kapag nakahanda na itong ikarga sa ilalim ng hose jet, nakatiklop ng patag sa katawan ang mga pakpak at mga canard. Pagbitaw, bumubuka palabas ang mga pangunahing pakpak na may forward sweep. Ang mga canard ay lumalabas malapit sa ilong at inverted V-tail ang kumokontrol sa likod. May dahilan ang pagtiklop para maging compact ang Longshot at madaling isabit sa ilalim o loob ng launching aircraft saka mabilis at kontroladong lumipad pagbitaw. Ang sasakyang nakabuka ang mga pakpak ay masyadong malaki kaya nakatupi muna ang mga surface habang lumalayo ang drone sa jet saka lang binubuksan para sa lift at control bago bumagsak. Ang lakas ay mula sa Williams WJ3 815 turbojet, maliit na makinang kaparehong klase ng makinang ginagamit sa cruise missiles. Ipinapakita ng pagpili kung para saan ginawa ang sasakyan, hindi purong bilis ang habol ni Longshot. Itinutulak ng WJ3 815 si Longshot sa mataas na subsonic cruise, mga Mach 0.9 at ang halaga nito ay nasa episyente at haba ng mararating, hindi sa bilis. Matipid sa gasolina ang makina sa mahabang biyahe at yan mismo ang dahilan kung bakit napili ang drone na ito. Dinadala nito ang missile sa malayong distansya bago pa man ito pakawalan. Tandaan, ang drone ang tatahak sa karamihan ng natitirang distansya papunta sa target bago ilunsad ang mga AMRAAM missiles habang ang mga sandata ay nakaimbak sa loob. Katulad ng drone, ang Longshot ay may internal buy para sa mga misail sa halip na panlabas na riles at ayon sa pagsusuri, may espasyo ito para sa hindi bababa sa 2 AIM-120 AMRAAM. May dalawa ring kapakipakinabang na epekto ang pagkakakarga sa loob. Pinipipilan nitong maapektuhan ng hangin ang mga missile kaya nababawasan ang drag at napapanatili ang saklaw at pinoprotektahan ang makinis at low observable na hugis na ibinibigay ng ilong at dorsal intake nito. Sa unang pagsubok ng paglipad, simple lang ang inaasahan. Magdadala lang ng captive o inert na misael para tsaking maayos na bumubukas ang bay at malinis na naipapakawala ang misael bago maglagay ng totoong bala. Talagang matalino. Ngayon, may isang bagay na hindi pa natin napag-uusapan at ito ang nagtatangi kay Longshot sa ordinaryong missile. Pwede itong bumalik. May parachute recovery system ang prototype, kaya pwedeng paliparin, ihulog at ibaba gamit ang parachute para ma-inspeksyon at magamit muli sa training at development flights. Mahalaga ito sa test program dahil mahal ang bawat airframe at bawat flight ay nagbubunga ng datos na sulit mabawi. Marahil kaya Longshot ang naging paboritong opsyon kaysa sa ibang prototype sa 2020 budget request ng Pentagon. Sa labanan, iba ang plano.
Ang kanilang long shot ay itinuturing na bilang asset na pwedeng isakripisyo, mura lang kahit sa layunin, kaya maaring ipadala ito ng mga commander sa mapanganib na impapawid at tanggapin na mawawala ito, katulad ng paggasto sa isang expendable na sandata kaysa isugal ang isang eroplanong may piloto. Ang parachute ay para lang sa testing, hindi ito para sa mismong paglipad. Ang kombinasyong yon ang dahilan kung bakit medyo kakaiba ang paggawa ng sasakyan yon. Dapat sapat ang sasakyang panghimpapawid para makalipad ng kontrolado, madaling matiklop at buksan, makayanan ang paulit-ulit na pag-recover gamit ang parachute, at abot kaya at simple para handang ipagsapalaran nito ng sandatang lakas kaysa ang kanilang mga piloto. Dapat tugunan ng General Atomics ang parehong pangangailangan gamit ang isang airframe, kaya ang natitiklop na pakpak, maliit na cruise missile engine at internal buy ay sagot sa dalawang rekisito. Iyan ang nagbubukas sa tanong na doon din nauuwi ang lahat ng detayeng ito. Gumagana ba talaga ito? Mula pagsusuri ng disenyo hanggang sa X-68A. Ang pagpasa ng critical na pagsusuri ng disenyo ng Longshot noong 2023 ay ibig sabihin handa na ang mga guhit para simulan ang paggawa. Pero hindi sinabi kung makakaalis talaga ang sasakyan mula sa F-15 ng buo. Matapos ang disenyo noong 2023 hanggang sa aktual na pagbagsak mula sa fighter jet, maraming posibleng aberya, kaya itinayo ang Phase 2 at ngayon ang Phase 3 ng programa para matuklasan ito sa lupa. Pinakamapanganib ang mismong paghihiwalay kapag humiwalay ang Longshot sa host jet at kailangan itong lumipad ng maayos para hindi bumangga pabalik dahil siguradong delikado yon. Sinuri ni General Atomics gamit ang wind tunnel tests kung paano gumagalaw ang hangin kapag bumababa ang drone mula sa mas malaking eroplano at tinitiyak na hindi sila magbabanggaan. Gumawa ng pangalawang pagsusuri sa internal buy para tsaking maayos na bababa ang missile at sisindi ang makina nito nang hindi bumabalik o bumabangga sa sasakyang nagpalipad. Sinubukan sa lupa ang natitiklop na bahagi para matiyak na maayos, laging bumubukas ang pakpak at canard at ipinakita rin ang parachute recovery system para muling magamit ang prototype. Noong Hulyo 2023, nagpasya ang DARPA na gawin na ang totoong bersyon. Nakuha ng General Atomics ang kontratang nagkakahalaga ng $82,500,000 at $80,000 para sa Phase 3 ng paggawa ng prototype at demonstrasyon ng pagpapalipad. Ito ang pondong magpapabuo mula sa napatunayang disenyo ng aktual na hardware na masusubukan. Inasahan ng ahensya na maihuhulog ang sasakyan mula sa fighter bandang 2024 pero hindi ito natuloy. Pero gaya ng ibang hardware na napag-usapan natin, nagbago rin ang schedule. Ang target na 2024 ay nausog papuntang huling bahagi ng 2026 na antala dahil sa karaniwang hirap ng pagpapagana ng isang natutupi, jet-powered na drone na may dalang missile sa unang subok pa lang. Kahit ang isang programang ginawa para sa bilis, ay kailangang harapin ang parehong mga problema sa aerospace na nararanasan ng iba. Gayunpaman, pagsapit ng 2026 ang pagsisikap ay nagkaroon ng bagong palatandaan ng pagiging seryoso nito. Pebrero, binigyan ng Air Force ang Longshot ng experimental na disenyasyong X-68A. Inilagay ito sa X-plane family kasama ang dating research aircraft. Ayon sa DARPA, 2026 update, tuloy-tuloy ang milestones, tapos na ang full-scale wind tunnel testing at matagumpay ang ground demos ng parachute recovery at weapon release mechanisms. Ang mga bahagi na kailangan gumana bago pa mandalhin ng isang fighter ang sasakyan sa impapawid ay isa-isang pinapatunayan. Ang tagapagsalita para sa programang ito ay si Colonel John Venkman Casey, kasalukuyang DARPA Program Manager. Nakatuon sa panganib ang pananaw ni Casey. Ayon sa kanya, binabawasan ng Longshot ang technical na panganib at binubuksan ng daan para mas mapalawak ng mga sanggay ng militar ang air combat gamit ang unmanned platforms. Sa bawat ground test, may isa na namang problemang nalulutas bago ang unang lipad. Layunin ng wind tunnel, runs at captive drops na matiyak na maayos ang lahat bago ang mismong paglipad. Sana nga, ang programang dating 3 sketches mula sa 3 kumpanya ngayon ay may fabrication contract at disenyasyong X-plane. May wind tunnel data na, maayos ang buy release at naibabalik ng parachute ang sasakyan. Ang natitira na lang ay ang hindi kayang resolbahin ng mga ground test. Ilalagay ang X-68A sa ilalim ng F-15 at palalayain ang makina na yon. Ano ang posibleng gawin dito ng mga sanggay ng militar? Tulad ng nabanggit, ang unang flight campaign ng Longshot ay nakatuon sa F-15 Eagle pero panimula lang ito, hindi ang katapusan. Ipinakita o tinalakay ng DARPA at General Atomics ang pagdadala ng Longshot sa iba't ibang plataporma at malinaw kung bakit kaakit-akit ang flexibility nito. Ang weapons carrier na pwedeng isabit sa iba't ibang eroplano ay angkop sa pwersang may halo-halong jet.
Maaring dali nito ng mga fighter sa operasyon, magdala ang bomber ng ilan sa mga ito sa mas malalim na pinagtatalunang himpapawid at ilunsad ng cargo aircraft gamit ang Rapid Dragon concept mula sa mga pallet kung saan itinutulak palabas ang mga armas mula sa likod ng transport aircraft o sa roller system. May video kami tungkol dito, pwede mong panurin. Siyempre, bawat isa sa mga iyon ay mangangailangan ng sariling integration work dahil ang pagkabit ng bagong drone sa bagong host ay nangangahulugan ng panibagong testing, wiring at clearances bago ito mailunsad ng kahit sino. Isa ito sa mga dahilan ng madalas na delay sa ganitong bagay. Pero, ang flexibility din ang dahilan kaya gusto ito ng mga sanggay ng militar. Malayo na ang usad ng Air Force sa Collaborative Combat Aircraft. Ang programang ito ay para sa mga uncrewed jets na sumasabay sa crewed fighters bilang bahagi ng Next Generation Air Dominance effort na papalit sa mga kasalukuyang frontline jets. Ang long shot ay maaaring gamitin bilang forward shooter na inilulunsad sa kalagitnaan ng misyon, hindi bilang permanenteng wingman kundi expendable na sasakyan na ginagamit kapag kailangan. Samantala, may sarili ring dahilan ng Navy para bantayan ito ng mabuti. Ang carrier aviation ay gumagana sa malalawak na bahagi ng Pacific kung saan ang distansya sa pagitan ng barko at ng target ay sinusubok ang abot ng bawat fighter. Makakabawas ng malaki sa hirap ang drone na makakapagpaputok mula sa mas pasulong na posisyon. Ngayon, madaling makita ang mga taktika ng sasakyang ito pero mahirap siguraduhin. Pwedeng manatili ang mga fighter sa malayo habang drone ang sumusugod sa panganib at nagpapaputok ng malapitan. Sa katunayan, posibleng isang bomber o transport lang ang magpalipad ng ilang drone ng sabay-sabay. Ikakalat ang mga ito sa isang bahagi ng himpapawid para bumuo ng pansamantalang harang laban sa mga kalabang eroplano. Tapos, aatras na lang kapag lumipas na ang banta. Ang mga high-value na plataporma na hindi kayang ipagtanggol ang sarili tulad ng mga aerial tanker na puno ng gasolina o ang AWACS na eroplano na may mga radar na nagmamasid sa buong labanan ay maaaring magkaroon ng mas malalim na panangga ng mga tagaputok sa pagitan nila at ng sinumang humahabol sa kanila. Nagbabori ng papel ng pilotong tao mula sa aktwal na pagpapaputok ng sandata tungo sa pamamahala ng mga platapormang nagpapaputok na inilunsad ilang minuto at milya na ang nakalipas. Kung palalawakin natin ang pananaw, ang long shot ay hindi na lang isang drone, kundi nagmumuhang bahagi ng mas malaking sistema. Ang lumang sistema ay naglalagay ng lahat ng panganib sa isang fighter jet. Lumipet ang jet papalapit sa kalaban, tinarget ng piloto, pinakawala ng misail at nakasalalay ang labanan sa pagkaligtas ng eroplano. Laging malaking issue ang pagbagsak ng mga fighter jet. Halimbawa na lang ang insidente ng F-16C ni Kapitan Scott O'Grady na pinabagsak ng mga puwersang Serbiano sa Bosnia na naging inspirasyon ng 2001 survival movie na Behind Enemy Lines. Classic. Bukod sa aspeto ng tao, ang material na gastos. Kailangan ko talagang panoorin ulit ang pelikulang yon. Ang ganda nun. Bukod sa aspeto ng tao, ang material na gastos ng mga ganitong pangyayari ay maaring napakalaki. Noong Marso 2026 sa simula ng kampanya ng US laban sa Iran, tatlong F-15E Strike Eagle ng US sa Operation Epic Fury ang aksidenteng pinabagsak ng mga depensang panghimpapawid ng Q-80. Lahat ng 6 na piloto ay matagumpay na nag-eject at nailigtas. Patuloy ang investigasyon sa eksaktong pangyayari at ang pagpapalit sa tatlong eroplano ay maaaring umabot sa $300 milyon hindi pa kasama ang gasto sa ekstrang makina, mission systems at support equipment. Ang insidente, kahit walang nasawi, ay itinuturing na pinakamalaking iisang pagkawala ng mga fighter aircraft ng US dahil sa friendly fire sa mga nakaraang dekada. Sa madaling sabi, ipinapamahagi ng long shot ang mapanganib na trabaho sa buong network. Ang mga eroplanong may piloto ay nakaantabay bilang mga taga-kontrol, habang ang mga drone na walang piloto ang siyang nagdadala ng mga misil sa unahan, ang mga sensor at iba pang plataporma ay nagbibigay ng impormasyon para sa target, at ang mga sandata mismo ay nagpapaputok mula sa pinakamainam na lokasyon. Walang isang sasayang panghimpapawid ang kailangang gampanan ang lahat ng mapanganib na gawain ng sabay-sabay. Ngayon, syempre, wala pa ring nalulutas sa mga iyan ng demonstrator na papunta pa lang sa unang pagpapakawala nito. Ang kampanya ng mga pagsubok sa paglipad ay magpapatunay na gumagana ang proseso na siyang magiging pundasyon ng mas malawak na paggamit nito. Dapat pang magdesisyon ng Air Force at Navy kung ilan, magkano at paano isasama ang mga ito sa mga puwersang may pilotong eroplano. Binabantayan ng mabuti ng dalawang serbisyo ang prototype ng DARPA dahil ang sagot sa isang tanong, kaya bang dalhin ng drone ang sandata sa unahan at ito mismo ang magpaputok nito, ay humuhubog sa marami sa mga susunod na mangyayari. Ang demonstrasyon na mangyayari ay syempre madaling ipaliwanag pero medyo mahirap pa rin gawin dahil maraming bagay ang kailangang magtagumpay. Pero ang long shot ay isang pustahan na maaaring mapanalunan ang labanan sa himpapawid sa pamamagitan ng pagtulak ng panganib gamit ang isang drone na pwedeng isakripisyo habang ang mga piloto ay nananatili sa likuran. Ang X-68A ay isang pagsubok na ilipat ang panganib na yon sa isang sasakyan na walang sinumang nakasakay. Maraming salamat sa panonood.